Sa isang hardin kung saan ang lahat ay nangangarap na maging bida. Isang magandang bulaklak ang namukadkad bilang isang kontrabida. Siya ang nagpasakit sa buhay ni Roberta. Marahas na tiya, mapangaping madrasta, walang awang lola, ganid na sadista. Ilan lamang yan sa napakaraming papel na kanyang binigyang buhay. Sino nga ba ang makalilimot sa kontrabidang kapwa kinamuhian at minahal ng masa? Walang kokontra. Dahil ngayong gabi po mga kapatid, dito sa Star Confessions ay matutunghayan natin ang makulay na buhay ni Miss Belia Flores. Ano ginagawa mo, Roberta? Napakawala nga talaga niyang anak mo. Lalo nagmamalasakit sa kanya, pero siya pa yung nagmawala niya sa akin. Talaga malilikan sa akin, bata ka! Doon ka sa kwarto! Cut! Magaling! Napakahusay mo. O, dito tayo. Crew. Dito tayo. Ano? Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi naman po. Alam ko po, acting lang po ginagawa natin. Sige. Bravo, Bella. Napakahusay mo pala. Hindi ko akalain, epektibo ka pala bilang kontrabida. Nako, nakakataba naman ho ng puso ang inyong tinuran, Dr. Perez. Ang pelikula ang nagdala sa akin sa kasikatan bilang Belia Flores. Marami nakakala, masama akong tao. Pero ang totoo, kabaligtaran nito ng Belia Flores na nakilala ninyo. Napakagwapo at simpatiko naman pala talaga ni Rogelio de la Rosa. Ay, Diyos ko. Maaari na ako mamatay basta mahalikan niyo lang ako kahit isa lang. Diyos ko naman! Alam mo, napakakirim mo, no? Ha? Maghapon mo nang tinititigan yung lalaking yun. Hindi ka ba nagsawa? Ha? Marina, titigan mo naman mabuti ang kanyang mukha. Hindi naman talaga nakakasawa eh. Ang kanyang opapulang labi. Ang kanyang matangos na ilong na parang inukit. At ang kanyang kilay. Pagkakapal-kapal at ayos na parang inispongan ng pamada. Ay, nako. Alam mo, Medina, sa mga oras na to, ha? Kahapon pa tayong umaga nag-aantay dito. Nandito tayo nag-aantay, hindi man lang tayo madaanan ng kamera. Mga extras, pumarito lang po. Oh, tawag tayo! Ipagpaumanhin ninyong lahat, pero pagod na po si Miss Carmen Rosales. Ay! Tapos na po ang shooting, sa susunod na araw na lang po ulit. Maaari lang po, sumunod po kayo lahat sa akin para sa inyong mga sweldo. Maraming salamat po ulit. Oy! Psst, halika nga rito. Halika nga. Aalis ka na, ha? Hindi mo man nakita nangyari sa ating dalawa, ha? Eh, hindi man tayo nasipat ng kamera. Mukha tayong tanga rito. Ito naman, panay ang himutok. Alam mo, okay na yun. Tsaka ang importante, nakilala na nila tayo. Malay mo, sa susunod, kuhanin nila tayo ulit na extra, di ba? Lukarit ka talaga nakilala. Eh, parang maaalala naman tayo nun. Palitan na yung talent na yan. Ang bano sa acting, mapurol pa sa stunt. Manap na kayo ng iba. Opo, Director. Ernesto. Direct. Ito. Pwede to Siya po, Director. Oo. Ako po? Ikaw daw. Oo, pwede ka. Maganda ka. Marunong ka ba sumakay sa kabayo? Opo. Marunong Sige. po ako. Bisa na yan. Opo, Bisa niyo Director. lang, ha? Opo. Halika na, Miss. Kailangan mo na magpalit ng Ay, costume. Director, sandali lang ho. Sandali lang ho, ha? Sandali lang ho. Halika nga. Ano marunong ka sumakay sa kabayo? Hindi ka naman marunong ng mga bayo. Ano ka ba? Ano ka ba? Madali lang yan. Acting lang kailangan dyan. Ready na po ako. Halika na. Wardrobe!
Ang alam namin, marunong ka mga bayo. Tinanong ka pa nga ni Director, sabi mo, oo. Sorry ha. Pero alam nyo, medyo masungit talaga yung kabayo na pinagamit nyo. Ang kabayo pa sinisi mo. Ay, di ba sabi mo kanina, madali lang. Madali ka mo. Ayan, ano nangyari sa'yo? Ay, di madali ka na aksidente. Ate Medina, ano nangyari sa'yo? Nangaas. Masyado kasi mapangaas eh. Tay, patawarin niyo po ako. Siguro naman magtatanda ka na, no? Ha, Medina? Ipagpamuanin niya po, Mr. Dancel, ang nangyari kay Medina. Pero okay naman po ang mga x-ray niya, pati ibang examination. Bagamat nalaglag po siya sa kabayo, napakaganda po ng registro ng anak niyo sa screen. Kaya nakapag-desisyon po ang aming producer na si Dr. Perez na nakunin siya bilang artista. Totoo bang sinasabi mo, Ernesto? Aray! Oh, dahan-dahan lang. Pagaling ka na kaagad kasi. Dali mo. Mula ngayon, hindi ka na makikilalang Medina Dancel. Makikilala ka bilang Belia Flores. Bella Flores? Oo, Belia Flores. Ang ibig sabihin niya sa Spanish ay magandang bulaklak. At yung kagandahan yan ang magdadala sa'yo sa kasikatan. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan itong pagkakataon na binigay niyo po sa akin. Dahil sa tulong ni Dr. Perez ng Sampaguita Pictures, ilang pelikula na ang ginawa ko kung saan gumanap ako bilang support roles. Pero hindi pa ako ganap na nakilala. 18 anyos ako nang sumama ako magtanan kay Ernesto. Pinahinto niya ako sa pag-artista at siya naman na nagtatrabaho bilang isang police officer. Ernesto, ginagawa ko naman ng lahat. Huwag mo naman sana akong pag-isipan ng masama. Hindi kita pinag-iisipan ng masama. Ikaw ang gumagawa ng masama. Baka akala mo, hindi ko alam pag umaalis ka rito sa bahay. Kung sino-sino lalaki kinakalantari mo. Wala akong binabalak na masama. At lalong wala akong ginagawang masama. Ernesto, kung tutuusin, ikaw nga itong walang ginawang mabuti eh. Lagi ka nalang lasing, hindi buo ang iniintrega mo sa akin sweldo, kung sino-sinong babae ang kinakasama mo. Pero kahit kailan, hindi ako nagreklamo. Kahit isang beses, may narinig ka ba sa akin? Ah, ganun? Sumasagot ka na? Pinangihimasuko mo pa paglalasin ko? Asawa lang kita. Wala kang karapatan para pagbawalan ako. Asawa mo lang ako? Yan ba ang tingin mo? Kaya ba wala kang respeto sa akin dahil asawa mo lang ako at dapat sunod-sunuran lang ako sa lahat ng mga gusto mo? Ernesto, mo yun na din ang tingin mo? Mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo ng landas. Sige! Tingnan natin kung magagawa mong iwan ako. Gusto mo to! Eh kung hindi ka ba naman lukart at kalahati eh, sukat ba naman makipagtanan ka si Ernesto yun sa kalagitnaan ng pag-aartista mo? Ewan ko ba? Hindi ko naman akalain na mapapaibig niya ako sa ganun lamang kaiksing panahon. At saka, mabait naman si Ernesto eh. Medina, mabait? Uy, iba ang umiibig sa nagpapakatanga. Tingnan mo nga yung sarili mo. Abay, daig mo pa ang pinupog ng bulik sa sabungan na. Uy, teka, ano yan? Ha? Ano to? Huwag mo naman sabihin sa akin pinagbubuhatan ka ng kamay ng Ernestong yan. Ano ka ba? Papayag ba naman ako magpadehado? Siyempre hindi. Jesus Mariosep. Siya. Sige na, hindi na kung hindi. Kaya ba't ka nandito? Ha? Medina, baka nakakalimutan mo matagal na tayo magkaibigan.
Siguro naman, alam na alam ko na kung ano ang mga nararamdaman mo, di ba? At saka, huwag mo namang isipin na kaya mong itago sa akin ang storya mo sa itim mong antiparang yan. Nagtiwala ako sa kanya. Binigay ko sa kanya lahat. Tinalikuran ko pamilya ko, pati pag-aartista ko. Binaliwala ko, pero hindi ko akalain na ganun pala siya. Sabi nga ng matatanda, ang pag-aasawa daw, hindi parang isang kanin. Na pag napaso ka, pwede mong iluwa. Uy, ikaw, ano na naman ang plano mo ngayon? Teka, mag-artista ka kaya ulit? Oo, mag-artista ka ulit. At pagkatapos ha, hiwalayan mo na yung ulubog na yon. Sinubukan ko na lumapit kay Dr. Perez, pero nabigo ako eh. Ikaw naman? Oy, di bakit hindi mo subukan ulit? Ano ka ba? Alam mo namang napakabait na tao ni Dr. Perez. Sinisigurado ko sa'yo kapag nakita niya na sincero ang intensyon mo, pagbibigyan ka nun ulit. Sinunod ni Belia ang tibok ng kanyang puso kesa sa tibok ng kanyang mga pangarap. Subalit tulad ng isang bulaklak, tilang walang makapipigil sa isang Belia Flores upang muling magsabog ng halimbuyak sa harap ng entabladong pilak. Hindi ka na babalik sa pag-aartista. Kumayos ang pagsasama niyo ni Ernesto. Tay, okay naman po kami ng asawa ko. Napapagod lang po talaga ako sa bahay. Wala po akong ginagawa. Nung magdesisyon kang pasukin ang pag-aartista, kahit na ayoko, hindi ako tumutol. Dahil sabi mo nga, yun ang pangarap mo. Ito naman biglang pag-aasawa mo. Hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataong tumanggi. Dahil bigla ka na lang dumating dito para sabihin na nagtanang kayo ni Ernesto. Bilang ama, nanahimik ako. Dahil malaki ang tiwala ko sa iyo. Tay, patawarin po ninyo ko. Hayaan po ninyo. Babawi po ako sa iyo sa lahat ng mga pagkakamali ko, sa lahat ng mga pagkukulang ko. Hindi na kailangan. Tay, Hindi mo na kailangan gawin yun para sa akin o para sa mga kapatid mo. Anak, babangon ka. At haharapin mo ang mga pangarap mo. Dahil yun ang gusto mo. Dahil ito ang magtutuwid sa mga maling desisyon na ginawa mo. Anak, saan ka man dali ng mga ito? Ito ang tandaan mo. Narito lang ako. Mahal kita. salamat po, Tay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahal kita. Muli kong kinausap si Dr. Perez. Sa pagkakataong ito, sinabi ko sa sarili ko,
wala nang makapipigil sa akin. Babalik ako sa pag-artista at walang makapipigil sa akin. Punong-puno po kasi siya ng appointments ngayon eh. Nako, okay lang yun. Basta maghihintay lang ako, dito lang ako. Kayo po ang bahala, pero hindi ko po mapapromise sa inyo na makakausap niyo po siya today. Hanggang ngayon ba? Nandito pa siya? Di ba kaninang umaga pa siya nandito? Ilang beses ko na po siyang sinabihan na bumalik na lang siya, kaso hihintay na lang daw po niya kayo. Ganun ba? Sige. Pupunta ko na lang siya. Delia. Doc Perez. Doc, alam niyo po, bata pa lang po ako, pangarap ko na po talaga maging artista eh. Alam ko po, nasira ko po yung tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin, pero bigyan niyo po ako ng isa pa pong pagkakataon. Pangako, hindi ko po kayo bibigyan. Belia. Isang pagkakataon na lang. Isasama kita sa susunod kong pelikula. Ikaw ang gaganap ng mapang-aping madrasta ni Tessie Agana. Ikaw ang gaganap na kontrabida. Kontrabida po. Anong oras darating si Tessie? Maya-maya po konti, andito na rin po yun. Naman, di may pakinabang na rin yung pinaghirapan natin kakapila, di ba? Belia Flores? Ikaw si Belia Flores? Kilala ka na. Napakawalang hiya mo? Napakawalang puso? Kung hindi ka nang patay ni Roberta, ako ang papatay sa'yo! Uy, ay! Nay! Huwag naman kayo masyado mainitang ulo. Ito naman, pelikula lang yan. Karakter niyo yun sa pelikula. Galing mo kasi. Nangangatwiran pa kayo, ha? Ah! Ay! Sandali! Ay! Awa yan! Bakit pa sila nagagalit? Na sobrang galing ko. Sana lang magaling ka rin tumakbo. Bilis ako. Para sa tagumpay ng Roberta at sa star ng Roberta, Tessie Agana. Oh, nandito na pala ang bagong star ng Sampaguita Pictures, Miss Belia Flores. Halika. Siya ang magiging primera kontrabida ng Sampaguita Pictures. At gusto ko ipaalam sa inyong lahat na mula ngayon, lahat ng pelikulang gagawin ng Sampaguita Pictures ay makakasama na natin si Miss Belia Flores. Cheers! Halika, Belia. Papakilala ko sa ibang star. Sa pagbabalik pelikula ko, umayos ang karir ko. Pero ang sarili kong buhay, lalong mas naging magulo. Sa kabila nito, itinago ko ang lahat sa mata ng mga kaibigan ko at publiko. Hanggang ipagbuntis ko at isilang ko ang kaisa-isa naming anak, si Ruby. Magalit. Hindi naman po kayo sure kung si Daddy nga po ang kumuha ng money niyo eh. Anong hindi? Siya lang naman ang mahilig mang umit ang pera ko lang hindi ko nalalaman. Nakakaya to sa eskwelahan ninyo? Kilala ko ng halos lahat ng tao doon. Ang yabang-yabang ko pa, sabi ko sa teacher mo, sige po ma'am, cash na lang po ang babae ko tuition fee ni Ruby. Tapos ano? Patingin ko ng wallet ko, wala akong kapera-pera. Bakit? Dahil ninakaw ng mahusay mong ama. Hoy, ang ingay-ingay mo dyan. Hoy, nasaan yung pera ko? Ilabas mo yung pera ko. Ang pinagsasabi mo, kung mga pinagbibintangan na, ha? At bakit hindi? Eh, ikaw lang naman mahilig kumuha ng pera ko na hindi ko nalalaman. Pinalalagpas kita noon pero hindi na ngayon! Hindi ko mo yung bibig mo kung ayaw mo masaktan ka, ha? Ganun? Sige! Ilabas mo ang pera ko! Hindi magandang biro yan. Sawang-sawa na ako sa'yo! Hindi na. Ako na nagtatrabaho, ninanakawan mo pa ako? Mula noon hanggang ngayon, ni isa kasing wala kang binibigay sa akin!
Tapos ano pang gagawin mo? Patugan ka talaga! Medina, bitaw mo yan! Di magandang biro yan! Hindi ako nagbibiro! Medina! Papatayin kita! Tama na! Tama na! Araw-araw wala na lang kayo ibang ginawa ko, hindi mag-away! Tama na! Ruby? Ruby? Ruby, anak! Ruby, anak! Buksan mo itong pinto! Hindi ko na kaya makisama sa'yo. Mabuti pa siguro maghiwalay na lang tayo. Ang tagal ko naghirap sa'yo! Tapos ikaw pang malakas ang loob ngayon na lumayas! Sige! Lumayas ka! Layas! Lalayas talaga ako! Ayaw ka! Sa kabila ng pagsisikap ko na maitaguyod tong aking pamilya, lalo naman lumala ang pagsasama namin ni Ernesto. Anak? Sorry kanina, ha? Hindi ko naman gustong gawin yun eh, kaya lang... Sorry din po. Sorry po dahil sinigawan ko po kayo. Natakot lang po kasi ako. Paano po pag pinatay niyo si Daddy? Paano na po ako? Anak? Umalis ng daddy mo. Hindi na siya babalik. Di bale, anak. Nandito naman si Mami eh. Hindi kita papabayaan. Mahal na mahal kita, anak. Sa pamamagitan ng pag-aartista ko bilang kontrabida, mag-isa akong binuhay si Ruby hanggang lumaki ito at magpasyang sundan ang kanyang ama sa Amerika. At sa pagdaan ng panahon, mas marami pa akong naging pelikula kung saan nakasama ko sina Fernando Po Jr., Susan Roses, Joseph Estrada, Dolphy, Eddie Garcia, Vilma Santos, Nora Honor at marami pang iba. Early 90s, nagsimulang dumalang ang paggawa ng pelikula at maraming estudyo ang nagsara. Direk! Uy, Bella, kumusta ka na? Naku, napadaan lang po ako. Kasi Direk, baka meron po kayong proyekto dyan na pwede akong isama. Alam niyo kasi, matagal-tagal na rin ho akong walang ginagawa. Naku, Bella, pasensya ka na. Pareho na lang tayo ng kapalaran ngayon eh. Sa palagay ko nga, hindi na kailangan ng industriya ang senior star na katulad natin ngayon eh. Ah, ganun ho ba? Mas okay na ho yun kaysa wala, di ba? Bagay, pero hayaan mo, pag pinalad ako, patatawag agad kita. Sure yun. Sige po. Salamat, Direk. Okay. Uy, Belia. Ito, merienda ka nga muna. Bakit hindi ka na lang kasi sumunod sa anak mo sa Amerika? Wala ka na namang proyekto dito. Isa pa, iba na ang tema ng pelikula ngayon dito. Ba, mula nung binaba yung martial law, ay puro bold picture na ang nilalabas ng mga film outfits. Uy, yung Sampaguita picture nga, sarado na. Eh, pati
yung mga kasabayan, yung ilang-ilang, tsaka yung LBN. Oh, nalugi. Isa pa, Belia, marami na mga sumisibol na mga bagong kontrabida ngayon. Mas bata, mas maganda. Oo, maganda rin naman ako. Pero mas maganda sila. At saka mas sopistikada. Anong gagawin ko? Iwanan mo na yung showbiz. Hindi pwede, Marina. Buong buhay ko ang binuhos ko sa showbiz. Ito ang bumuhay sa akin sa loob ng mahabang panahon. Dito ako nakapag-asawa. Dito ko natulungan yung pamilya ko. Dito ko napag-aral at napakain ng anak ko. Mahal ko ang showbiz, Marina. Ito ang mundo ko. Hindi ko to pwedeng iwan. Ikaw naman eh. Belia, ang katotohanan ay matagal ka nang kinalimutan ng showbiz na sinasabi mo. Pero kung iiwan ko ang showbiz, saan ako pupunta? Sa paglamlam ng bituin ni Belia, kasabay rin ito ang pagtamlay ng industriya ng pelikula. Kung dati ay daang libo at milyon, ngayon ay madalang pa sa patak ng ulan ang pagdating ng biyaya sa kanya. Dito na nagpasya si Belia na lumayo sa showbiz at manirahan na sa Amerika kasama ang anak niya. What's that all about? Come on! Wala to. Alam mo, naaalala ko lang yung kabataan ko sa industriya. Yung mga maniningning na ilaw, yung masasayang pagtitipon, yung mga galit na fans. Yeah, I remember yung kinikwento mo sa akin, yung matandang babae na hinabol-habol ka ng payong. Kung naabutan niya ako, malamang nasirang Belia Flores na ako. Ano ma, I remember before, napanood ko yung pelikula mo. Nakita ko kung paano magalit sa'yo yung tao. Kung ano-ano yung mga masasakit na salitahan sinabi nila sa'yo. To the point na minumura ka na. You know what? Naiyak ako noon. Iyak ako ng iyak. But, the reason bakit ako umiiyak kasi I'm so proud of you. Proud na proud ako sa'yo. Can you imagine? I'm a daughter of one of the best actresses in Philippine show business. Not only that, I'm a daughter of the best mom in the world. Diba? So you have nothing to worry about. And one more thing, Ma. Believe me, hindi ka laos. At hindi ka malalaos. Yung mga bida lang ang nalalaos. Can you imagine? Ang mga kontrabida, habang tumatagal, mas lalo nga kayong gumagaling eh. Diba? So, kahit anong sabihin nilang lahat, ang tingin man nila sa'yo, laos, kontrabida. For me, you're my best mom. Ikaw pa rin ang nag-iisang bida para sa akin. At hindi malalaos yun, Mom.
It's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Right? It's gonna be okay. Mami! Oh, phone. Galing sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Namimiss ka na yata ng mga tao doon. Come on. Alright then. Okay. Alo? Opo. Si Bella Flores po to. Bilang pagkilala sa kanyang naging kontribusyon, iginagawad ang Lifetime Achievement Award kay Belia Flores. Mga kapatid, buong pagmamalaki ko pong ipinakikilala sa inyo ang nag-iisang Miss Belia Flores. Sino po si Belia Flores bilang nanay? Ako sa totoo, napakabait kong nanay. Opo. Lalo na yung mga taong kapuspalad na kahit hindi ko kilala, Opo. basta nalaman ko at nakita ko ang pangyayari ng buhay nila agad-agad. Para bang yung puso ko kumakabog, may awa agad. Tapos Tita Belia may sinasabi, mas magaganda daw pong ugali ng mga kontrabida kaysa sa bida. Ano pong komento nyo? Tunay ka. Agree ako sa iyo dyan. Wag na po tayo magbanggit ng mga pangalan. Ay, no more, no. Pero no. talagang totoo po yun. Totoo po yun. Aha. I don't care about those people, pero totoo kong born na talagang maawain. Opo. Kahit nagalit siya sa akin, wala akong pakialam. Basta gusto ko kaibigan. Opo. May pagkain, share. Ganon. Kanino nyo po iniregalo ang pinakamalakas sa sampal ninyo sa mga artistang naka-eksena nyo? Yung talagang umiyak at sinabing, Tita Bel naman, tinututuon nyo po eh. Tessie Agana. Nakaupo po kayo ngayon sa Star Confessions. Yeah. Binibigyang pugay po ng aming programa ang isang kontrabida icon na tulad ninyo. Ano po sa damdamin nito, Tita Belia? Ano po nararamdaman nyo ngayon? Masaya po ako. Isa pong karangalan na ipagkaloob niyo sa akin itong mga ganitong parangal. Sa edad kong ito ngayon, hindi makakalain makatanggap pa ako sa inyong programa ng ganito. Ako po'y lubos na nagpapasalamat dahil ilang na lang pong panahon ng buhay ko. Pinagkalooban pa niyo ako ng ganitong karangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpasok ko po kanina, nakita ko ang set mga litrato. Sabi ko, Panginoon, ito may parangal sa akin sa isang programang itong sikat na istasyon. Hindi po ako makapaniwala. Alam niyo, merong kasiyahan na talagang parang hindi niyo matanggap. Pero totoo pala na nangyayari. Totoo palang andi dyan na yan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Kukunin niyo ako. Nakatanggap na po ako ng parangal dito sa istasyon na to. At ang mga taong kasama pong umayos ng parangal na to all of you, I will never forget you. Maraming salamat. Magtatagal ka pa, Tita. Oo, sinabi mo Marami po. pang nangangailangan ng mga sampal, pagtataray, at pagsapok ng isang nag-iisang Belia Flores. Maraming salamat po. Thank you so much. Yun po sa hanap buhay lang. Salamat po ng marami. Thank you so much. Thank you po. Sa mata ng madla at tumatangkilik na masa, walang puso at kaluluwa ang isang kontrabida. At madalas ay nakakalimutan natin na ang bawat sampal, ang bawat suntok at luha ng isang bida ay mga eksena lamang ng mga tauhang binibigyang buhay nila. Ang hindi natin alam, sa likod nito, tulad ni Belia ay isang babaeng nagkukubli lamang sa totoong karahasan at kapihan na dinanas nila. Kaya para sa kontrabida icon ng Philippine Showbiz, ikinararangal naming naging bahagi ka ng aming programa. Ikaw na nag-iisa at walang katulad, mabuhay ka
Binibining Belia Flores. Ako po si Christopher Min na nagsasabing, sa maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong nagbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Nakilala sa galing sumayaw. Magandang feedback sa mga dance production na kinokoreograph mo, Ana. That's why I want you to handle all major productions. Pero bago magtagumpay, maraming pagsubok ang sa kanya'y nagpatibay. Bubuhay ka ba niya sa pagsasayaw mo? Mag-aaral ka na lang. Buntis ako. Nananagutan kita. Mahal kita. Alam mo yun, Ana. Di ako bulag at bingi, Mel! Mismo ako nakakakita sa inyong dalawa! Sana nakinig na lang ako sa inyo dati. Kung nakinig ka sa akin dati, hindi ka magiging Ana Feliciano. Si Wendy Valdez bilang si Ana Feliciano sa Star Confessions.